Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito po ang ating general love reading para sa mga Virgos. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So this is for Virgos, cross-watcher, or kung meron kang Virgo sa iyong chart, no? So anyway, magre-remind lang ako, hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? Pwedeng hindi ka makaresonate dito at all. Okay lang yun. Maybe next time makuha na natin yung energy mo. So, feel free to like, comment, share, ganyan. And subscribe sa ating channel. Meron din tayong dalawa pang channel, Madam PTV and Unicorn Princess Tarot. Ayan. May mga Virgos reading din po tayo dyan. So, feel free to check it out. So, i-start na natin ang reading. Magsimula tayo dito sa side mo. We do have your Ace of Pentacles, Ten of Wands, Death, and King of Wands. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Scorpio, energy. So, yun yung mga lumabas dito sa side mo. Anyway, energy lang yun naman yun, no? Yung mga binabanggit kong zodiac sign. Hindi naman yun yung pinaka-zodiac sign ng person mo. Okay, so sa nakikita natin dito, maaaring gusto mong mag-message or magpaabot ng something dito sa person na ito. Kasi maaaring natutunan mong tanggapin kung ano yung connection na meron kayo. Napuno ito ng dishonesty or hindi pagiging totoo sa sarili or isa't isa. Pero maaaring nagkakaroon ka na ng lakas ng loob. You have here the courage. So nagkakaroon ka na ng confidence dito. Maaaring to express your love or emotions, or kung hindi man literal na sabihin para dun sa iba, no? Kahit papano to communicate. Okay? So, hindi na ito nagiging mahirap para sa'yo. Maaaring noon may mga paglalaban. And sa ngayon sa nakikita natin, you're already giving. Kasi bakit? Ito nakakapagpasaya sa'yo. Okay? Sa iba na walang communication, there's new communication na nakikita natin. A lot of communication actually. So, sa mga susunod na linggo, yan, asahan mo ang better communication with your person. Dun sa iba, new person ito ha. May bagong dadating. Pero dun sa iba, maaaring someone from the past. Okay? And although nandun yung paghahangad mo kasi talaga na ma-materialize or maging totoo lahat ng mga nasa isip mo, nasa bumabagabag sa'yo, no? Yung iba nasa panaginip pa. Gusto mong isakatuparan lahat yan. Pero nape-pressure ka with the Ten of Wands. Okay? So, maaaring nag-iiba yung pananaw mo kasi hindi mo alam kung paano ihaharap ang sarili mo dito sa person na ito. With the Death card, maaaring marami ka ring ini-expect sa sarili mo. Kumbaga, gusto mong iharap ang sarili mo kung nakikita mong okay ka. Gusto mong gumawa ng action kung palagay mong kaya mong pangatawanan. And maaaring isa yun sa suliranin mo ngayon, no? Paano ako gagawin yung mga action na yon kung hindi pa talaga ako sigurado? Okay? Pero may mga bagay kang tinatapos dito. Dahil gustong-gusto mo itong connection mo with your person, and ayun nga, maaaring unti-unti mong natututunan, unti-unti mong nararamdaman kung ano ang halaga nito. At ito pa nga nakakapagbigay sa'yo ng frustration or parang inis sa sarili mo. Kasi you want to be honest, you are the King of Wands. Aries, Leo, Sag energy. 'Di ba?
Maaaring alam mo sa sarili mo na, teka lang, gusto ko na maging totoo. Or maaaring yung iba sa inyo, gusto mong malaman ang totoo dito sa taong to. Okay? Yung iba sa inyo, gusto mong malaman kung nagtitiwala pa ba siya dito sa connection na ito? Kung may patutunguhan pa ba? Kung nasasaktan din ba siya? Kasi maaaring wala kang idea. You're overthinking. At isa pa nga dito, nagkakaroon ka ng self-criticism. Kinikriticize mo yung sarili mo ngayon. Nagkakaroon ka ng blockage sa mga actions na gusto mong gawin. Papunta dito sa taong to. Yung iba dahil lang sa hiya. Kasi nga nagkakaroon ka ng pagtingin sa sarili mo. Kung tingin mo ay kaya mo bang humarap na ganyan ka? Kaya mo bang pangatawanan itong mga pagbabagong ito? Yung iba sa inyo ngayon lang naging ganyan, no? Nagkaroon ng pag-iisip na ganyan. Dahil maaaring inend mo yung mga bagay na yon na dating hindi mo ginagawa, ngayon ginagawa mo na towards this person. Maaaring yung iba dati may pag-iwas, pero maaaring ngayon hindi na, no? Sabi ko nga, natutunan mong tanggapin kung anong meron sa connection ninyong dalawa. We do have here 8 of Swords, Judgment, the Chariot, and 3 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer energy. Okay, so nakikita natin dyan, especially lumabas itong karmic relationship, no? Sa side ng person mo. So, possible na you are dealing with someone na stuck sa relasyon. Stuck sa karma. Pwedeng hindi relasyon, pwedeng karma lang talaga ng buhay niya. Medyo mahirap para sa kanya ngayon magtiwala, sa totoo lang. Pagdating sa connection na ito, maaaring nagbubulag-bulagan siya sa mga totoong nararamdaman niya o sa nakikita niya patungkol sa'yo. Maaaring ikaw nagbibigay ka ng paramdam or nagkakaroon ka ng hint para masabi sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman mo. Signs, di ba? Could be songs, mga lyrics ng songs. Or maaaring nagpo-post ka sa social media, yung iba lang naman yon. Basta may mga pahapyaw kang ginagawa. Bagkus nakikita yun ng person mo, kaya lang nahihirapan siyang paniwalaan lahat ng ito. Okay? And with the Judgment, okay, I can see someone here holding a baby. So, pwedeng may baby na involved dito. Or, ikaw yung taong mahilig sa bata or vice versa. Pwedeng siya yon. Ngayon, I can feel like parang wala siyang magawa. Hindi niya alam kung paano i-express ang sarili niya. Wala siyang magawa sa sitwasyon na kung nasaan siya ngayon. Gustong-gusto niyang umalis with the chariot, Cancer energy, gumawa ng action, papunta sa'yo, or sundin kung ano yung totoong nararamdaman niya. Dahil sa ngayon, nasasaktan siya, nahihirapan siya. Hindi niya alam kung paano gagawin yun eh. Doon siya nahihirapan. Doon siya nasasaktan. Sa kung paano niya gagawin yung mga nasa isip niya. And for what I can see here, with the 3 of Swords, maaaring hindi rin siya basta makaalis sa connection or sa sitwasyon dahil maaaring iniisip niya ay baka masaktan. Baka may masaktan. Okay. And yeah, we do have here Ace of Pentacles followed by 10 of Pentacles. Alam mo kung yung person mo ay dealing with his or her karma, buo na siya eh. Natutunan niya na yung mga dapat niyang matutunan doon sa connection na iyon.
Buo na siya. Alam mo, isa pang napansin ko habang nililayout ko yung cards na ito, nakakita tayo ng tatlong one dito, no? Ace of Pentacles, Ace of Swords, and another Ace of Pentacles. So, tatlong one yan. Could be a sign. Tapos, nakakita rin tayo ng tatlong 10. We do have your 10 of Pentacles, 10 of Swords, and 10 of Wands. Another, kumbaga kung tatanggalin mo yung mga 0 doon, 111 na naman yon. So, maaaring kailangan mong, yung iba sa inyo, search mo sa Google kung ano yung angel number 111. Dahil maaaring may gustong sabihin sa iyong mga spirit guides or angel guides mo rather. Kasi yung mga angel natin, nakikipag-connect sila via numbers. Andyan yung mga signs nila. So, i-search mo yon. So, yun nga, no? Kung stuck yung person mo in a situation, karmic relationship, karma, nagiging kompleto siya. So, maaaring dapat lang talaga niya maranasan lahat ng yan para matututunan niya yung mga lessons sa buhay niya. And ngayon natutunan niya na, no? And with the Ace of Swords, Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, Gemini, Libra, Aquarius energy, you really love this person, no? Marami kang rason kung bakit mo siya minamahal. Marami kang rason with the Six of Cups kung bakit siya at siya pa rin yung binabalikan mo. Sa isip mo kung paano mo alalahanin yung mga nakaraan. Kung meron nga lang isang rason kung bakit mo siya kailangan iwan, hindi ko nakikitang hadlang yon. Dahil kung para sa rason na yon, mas marami kang rason kung bakit hindi. Kung bakit hindi mo ginagawa, ganyan. Kumbaga hindi man iwan kasi wala namang relasyon yung iba sa inyo, pero possible na hindi mo magawang alisan yung energy niya. Hindi mo magawang makamove on or yung iba sa inyo hindi mo magawang makaalis sa connection na ito. So, meron tayong ditong 9 of Pentacles and 4 of Swords, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. Anyway, parang may nakita akong nagbabike, no? Okay, for what I can see here, this is your person. Alam mo, very well open siya pagdating dito sa connection na ito eh. Maaaring gusto niyang ipakita or ipinapakita niya na, rather. Alam problema, hindi mo makita. Okay, and with the 4 of Swords, gusto niya ng peacefulness actually. Gusto niya ng kapayapaan. Ngayon ay naiipit siya sa hindi magandang sitwasyon. Tinatry niya lang maging steady. Kasi parang well-guarded siya eh. Okay? Tinatry niyang kontrolin. And being patient. Alam mo yun, naghihintay lang siya. Bahala lang kung anong mangyari. Basta open ako pag dumating ka. Parang ganun. Or open ako kung anumang mangyari in the near future sa ating dalawa. Ayun nga lang, kung may mga dapat siyang gawin, hindi niya ginagawa, no? Nahirapan siya. Which is possible ending of something.
with the coffin, bottom of the deck, para magkaroon ng growth or transition sa inyong dalawa. Kaya lang mahirap yon kasi Queen of Pentacles is here. So, maaaring yung person mo, marami kasi siyang kailangan gawin, responsibilidad na kailangan tuunan ng pansin. So, at saka, if you're dealing with kumbaga parang siya yung mas stable sa inyong dalawa, parang nahihiya din siya. Kasi maaaring sinasabi niya na, ay ayoko namang i-offer yung sarili ko dito sa taong to kasi baka sabihin na ginagamit ko lang yung pera ko. Parang ganun. Maaaring siya yung hinihintay ko lumapit sa akin kasi, or rather, ikaw ang hinihintay niyang lumapit sa kanya at i-present ang sarili niya. Ang sarili mo sa connection na ito. Anyway, palit-palit naman yung roles dito. Pwedeng ikaw yon na naghihintay na siya yung mag-offer sa'yo. Pero yung iba parehong energy ninyo yon. This earth sign, Queen of Pentacles. So, pwedeng ikaw rin to. Medyo disappointed lang, no? Kasi medyo nagiging matagal. So, pwedeng may kinalaman yun sa marriage. Yung iba. Meron tayo nakita dito, bottom of the deck. Ten of Cups and Wheel of Fortune. Yeah, another number 10 here. So, parang 4 na 10 na ito. Yan, 4 na 10 na. Or kung tatanggalin natin yung mga zero, isa-sum up natin. Tatanggalin natin yung mga zeros dyan. 4 na 1 din yan. Okay. So, para dun sa iba, may kinalaman nito within pwedeng hanggang next year or this year, magkakaroon ng shake-up or pagbabago. With the Wheel of Fortune. Pwedeng may kinalaman nito dun sa pamilyado. Or, kasi Ten of Cups is a beautiful family. Relationship, ganyan. Well-blessed. Pero, maaaring magkaroon ng pagbabago. Alamin natin kung ano yung mga pagbabago dyan. Okay, we do have your King of Swords. So, maaaring dumaan yan sa mga problema. Kaya lang, malulutasan yan. So, pwedeng may pwedeng another reading ito. Not necessarily sa connection ninyo. Kasi possible na wala namang pamilya dito. Pero dun sa iba na may family involved dito, magkakaroon ng problema dito na pwedeng magkaroon ng pagbabago dahil dun sa problemang yun. Clarify pa natin. What's with the King of Swords? Yeah. Another Swords. Ace of Swords. Ayan, 4 na rin po ang ating aces. Dadaan to sa pagsubok, no? Sa hiraps, pwedeng umabot pa sa separation. Para sa iba. So, I'm sorry to say kung ikaw yon. And, yeah, we do have here King of Wands, Aries, Leo, Sag, Knight of Cups. Nakakakita tayo ng offer coming from this person. Honesty, ito with the King of Wands. Remember na King of Wands is someone na being honest sa connection. Pero maaaring hindi man sa'yo. Pero pwedeng dun sa other person na involved dito. Maaaring dun yung honesty niya. Sa kung ano yung totoong nararamdaman, kung ano yung totoong
sitwasyon na nila, ganon. Alamin pa natin what's with the Knight of Cups and King of Wands. See, we do have here the Runner. Oh my god. Anyway guys, for what I can see here, this could be a twin flame connection. Kasi bottom of the deck, we do have here the Chaser. Tapos meron tayong the Runner dito. Pero sabi ko nga sa'yo, pwedeng ang runner na ito ay ang pag-alis ng person mo dun sa kakonect niya na iba. Para pumunta sa'yo. Para habulin ka. Para puntahan kung sino talaga yung gusto niya. Para sa twin flame naman yon guys. Anyway kasi hindi naman lahat ito magre-resonate sa lahat. So itong part na ito, I feel like this is for twin flame connection. So, meron dito nga alis para pumunta dun sa twin flame niya with the Chaser. Which is you. Maaaring alam niya yun, ramdam niya yun. Alamin pa natin. What's with the Runner? Okay. So we have here abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. So pupuntahan niya talaga kung anong gusto niya. 'Di ba? Gusto niya mapunta itong connection na ito sa realidad. Yun yung pinaka hinahangad niya, desire niya, kaya gagawin niya yun eh. Pero maaaring step by step kasi meron pa ring fear dito. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So, may mga kinakatakot pa rin. Maaaring yun yung question ay kung magiging successful ba, kung ganun din ba yung pagtingin mo sa akin, pwedeng ganun. Marami siyang kinakatakutan sa ngayon. Pero nakita natin na papunta siya sa'yo. So we do have here Page of Swords and Ten of Swords. Clarify ko lang what's with the Ten of Swords. You see this person as your soulmate, no? Yeah, we do have your abundance. So ngayon yung iba napapanghinaan ng loob with the Ten of Swords and Page of Swords. Gusto mo sumugod, diba? Gusto mo maging honest. Gusto mo ng adventure. Clear yung mind mo na siya talaga yung gusto mo. Diba? Sa isip mo, siya talaga yung gusto mo. Kaya lang ang problema, Ten of Swords and not enough. Maaaring sa tingin mo sa sarili mo, marami ka pang kakulangan. Kulang ang confidence mo pagdating dito sa person na ito. And with the self-sabotage, sa ngayon yung sarili mo, yung parang sinisisi yung iba. Yung iba naman pwedeng nalulungkot ka kasi hindi mo kayang i-present yung sarili mo ng ganyan. Although alam mo yung connection na ito,
which is soulmate connection or a connection na napakaganda ng partnership. This is what you really want. Ito talaga yung gusto mo. Kaya lang maaaring sa ngayon, hindi mo alam kung tatanggapin ka ba ng person mo ng ganyan or maipipresent mo ba yung sarili mo ng ganyan sa kanya. So, kunin natin yung pinaka-outcome. Okay. So, anyway, hindi ito para sa lahat. For what I can see here, possible outcome kasi dito, dalawa. Dalawa yan. Hawak nyo kasi yung sitwasyon nyo ngayon. Ngayon, punong-puno dito ng pagtatago with a mask and love. Punong-puno ng pagtatago ng emotions, attractions, lahat ng yan. Ngayon, itong connection na ito, medyo mahirap kasi kailangan paglabanan or ipaglaban. And with the judgment, it feels like there's a lot of awakening na nangyayari, which is possible na kung awakened na kayo, hindi naman ninyo alam kung paano gagawa ng aksyon, di ba? Paano gagawin yung pagbabago? May lakas ng loob. Pero ang problema, nauunahan ng pagdududa. Oh, malakas ang loob ko pero hindi ko alam kung ganun din ba siya sa akin. Pwedeng ganun. And we do have here 8 of Wands and 7 of Wands. Aries, Leo, Sag energy. Kung hindi nyo to maa-aksyonan. Kasi 8 of Wands and 7 of Wands is all about action. Travel. Yung iba, to see each other. Parang ganun. Parang magkaroon ng pag-uusap, pagkikita. Pwede magdulot ito sa ganito na lang. Stagnation. Okay? Kasi, although
Sinabi kong pwedeng magkaroon ng pagbabago kanina dun sa family. Mangyayari lang yon kung gagawan ninyo or alam mo sa sarili mo kung ikaw yung kailangan gumawa ng action para matapos yun. Para mag-end yon. Kasi yung person mo, stuck siya. Pero maaaring manatili siyang stuck. Kung hindi mo gagawin yung mga actions na dapat mong gawin dito. Okay? Masakit yon. With the Two of Wands, you are planning. Pero kailangan makayanan mo sa sarili mo yung conflict kasi maaaring ang kalaban mo na dito. Yung sarili mo. Yung iba napakaliit ng tingin sa sarili nila. Kailangan makayanan mo yan eh. Kasi nasanay ka na ikaw yung nasa taas. Nasanay ka na mataas ang tingin sa'yo ng iba. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero maaaring pagdating dito sa taong to, tumitiklop ka. Na nagkakaroon ng sense of acceptance dito. Oh. I am learning to accept the things that I cannot change. So maaaring matutunan mong tanggapin itong connection na ito na hindi naman siya makakaalis sa connection. Tapos ikaw naman medyo mataas ang pride mo or pwedeng siya rin. And then, magtutuloy-tuloy lang yung challenge dito with the judgment. Well, alam mo kung anong kailangan mong gawin. You have to surrender. We do have your friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Yung iba sa inyo, this could be a friend. Ito kasi ang pinaka-advice talaga. Alam mo, tarot reading and tarot readers, yan, are just guides. Kami ganito, sinasabi namin sa inyo kung ano yung guide, kumbaga. So, ituturo ko sa iyo kung paano ang daan papunta sa person mo. Pero minsan kasi, yung iba, nakukulangan sila sa action. Ayun lang yun eh. Kung gusto mo yung road na sinasabi ko papunta sa person mo, gawin mo rin naman yung actions na kailangan mong gawin, which is yung paglalakad. Well, sana naliwanagan ka dito sa reading na ito, malaman mo kung ano yung actions na dapat mong gawin, and yeah, you do have here surrender. Kung ano yung pinipigilan mo sa sarili mo, sometimes kailangan mo ring ilabas. Kung ang kalaban mo ay ang sarili mo, minsan kailangan mo rin sumuko. Ayun lang yun. If you really like this person. Okay? So, kasi anyway, dalawa yung pinaka-outcome na nakita natin dito. Kung hindi kasi gagawin yon, kung gagawin naman yon, yung mga actions na kailangan gawin, wherein nakita ko naman dito na nandun na yung kagustuhan mo, nagkakaroon kang lakas ng loob, kung itutuloy-tuloy mo yan or gagawin mo yan. Yung separation na sinasabi dito ay hindi para sa inyo. Pwedeng dun sa other person involved. Separation dito kung saan siya stuck. Remember, your person is the Eight of Swords. Stuck siya sa situation. Ngayon, pwedeng matapos yan. Pero, Two of Wands, kailangan mo ng action. Hindi pwedeng plano lang ng plano. Diba? Clarify pa natin what's with the Two of Wands. Yan, hindi ka sure sa future with the Four of Cups.
Pero you have to fight with the Five of Wands para magkaroon ng pagbabago. This is a challenge. If you really do love this person, maaaring gagawin mo yung action para magkaroon ng pagbabago dito with acceptance. In-accept mo sa sarili mo yung mga kakayanan mo, kung ano meron ka. Diba, maaari kasing ang baba ng tingin mo sa sarili mo kasi hindi mo alam na may mga kapasidad ka na tingin mong, ay hindi kasi ako ganito, hindi kasi ako ganyan. Pero anyway, yung kalaban mo na dito yung sarili mo pagdating sa ganon. And you need acceptance. Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na, kahit ganito ako, at least, nasabi ko yung totoo. Diba? Pwedeng ganon. Para maging maganda yung outcome. You need strength. Okay? And, yeah, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all, guys, again, and bye-bye.